Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, totoo ba ang mga kumakalat tungkol sa kanya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So syempre lahat tayo nag-aabang sa mga bagong update nga na nangyayari dito sa Miss Universe. Nakakaloka, kabilaan yung tanong sa akin at sinasabi nga nila, Mama Sam, totoo ba yung nangyayari at totoo ba yung mga chika ngayon dito kay Kun An? To be honest guys, sa totoo lang, dito sa Thailand, kapag may mga ganyan chika, mapapanood mo kagad yan sa TV. Ang napanood ko sa TV na about kay Kun An noon so yung nag-declare siya ng bankrupt sa JKN. So yun. So napabalita yun dito at in-explain naman yun ng maayos. So hinarap yun ni Kun An, pumunta siya sa mga TV station at nagpa-interview. Kasi nga 'di ba napapabalita nga yung kanyang pag-bankrupt nga. Pero naayos naman yon at meron siyang dahilan kung bakit niya i-declare na bankrupt yung kanyang negosyo. At ngayon, 'di ba? So naka-focus siya ngayon dito sa Miss Universe. Actually si Kun An, mula nung nag-Miss Universe until now, hindi pa yata siya bumabalik dito sa Thailand. So nandoon yata siya sa Mexico para sa kanyang mga ilang business. O, 'di ba? So kasi nga inaayos nga nila kung anong mga gusto nilang gawin dito sa Miss Universe. And then, nung mga nakakaraan, ayun nga, 'di ba? Pumutok yung balita tungkol do sa nag-leak na video naman na about sa pagmi-meeting nila. So, sa madaling salita, may tumitira talaga behind kay Kun An. So, hindi natin alam kung ano yung dahilan, bakit tinitira si Kun An ng bonggang-bongga, di ba? Kung iisipin mo, grabe ang paninira sa kanya, talaga kabilaan. So, maraming may ayaw kay Kun An dahil nga sa eksena niya dito sa Miss Universe. So, yung ibang mga tao naiirita sa kanya, ayaw yung ginagawa niya, hindi daw professional yung dating. But kung ako naman yung tatanungin ninyo, wala naman tayong magagawa dito. Ayun yung style niya at siya may-ari ng Miss Universe. Kumbaga, parang nakakairita man or ayaw mo man yung gusto, yung pamamalakad niya, wala tayong magagawa kasi siya yung nakabili ng Miss Universe, style niya yun eh. So, syempre namulat tayo na ang owner ng Miss Universe ay tahimik, hindi masyado machika sa social media, tapos yung mga business nila talagang masyadong private, di ba? Ngayon, very open kung ano yung nangyayari. So, nakakaloka kasi talaga involved lahat, di ba? So, yon. So, ayun, napabalita din na binenta niya yung kalahati ng share. At sabi nga nung iba, hindi daw kalahati, 51% daw. O, di ba? So, hindi pa nakontento do sa 50%, talagang 51% daw. But ako naman, sa totoo lang, ang reaction ko dyan, wala akong pakialam kung binenta niya yung kalahati ng Miss Universe. Kasi parang feeling ko, diskarte niya yun eh. Kasi kung iisipin mo, grabe ha, talino ni Kun An ha. Imaginein mo, naisip niya ibenta yung Miss Universe sa ganong halaga at ganong presyo. Talaga, etong presyo lang yung nakuha niya, pero ito yung naibenta niya. So, talagang business-minded siya, di ba? So, kung iisipin mo, mautak talaga. Magaling sa negosyo kung talagang papakinggan at titignan mo yung mga eksena niya. Pero syempre, ang nakakaloka dito, yung kabilaang issue na binabato sa kanya. At eto nga, so nung nakaraan, di ba, naka-post dyan sa social media, sabing ganun ay aarestuhin daw. At dahil may warrant of arrest nga daw itong si Kun An. So medyo kung iisipin mo, hala, sunod-sunod na yung mga hinaharap na problema ni Kun An. Ano ba? Paano ba niya ito malulusutan? Totoo ba to? Diba? So ayun nga, diba? Marami nga nagtatanong sa akin na kung totoo ba yung issue na to. To be honest guys, dito sa Thailand, wala naman napabalita. Parang
wala nga, hindi nga napag-usapan, kaya nagtataka ako, saan kaya galing yung isyung to? And then, si Kun An, nag-post na rin naman sa kanyang Facebook, Instagram, ang sinasabi niya nga na huwag kayo basta-basta naniniwala kung ano yung mga naglalabasang issue. Ang hindi ko lang kasi maintindihan, ganito yung narinig, post agad. So, hindi natin sure, di ba? Kung totoo ba to o hindi. So, dapat kino-confirm muna yan doon sa owner na totoo ba to? Kasi mahirap, di ba? So, dito sa Thailand, walang napag-uusapan na gano'n. Hindi napag-uusapan na, oh, may warrant kay Kun An or ganito yung nangyayari kay Kun An. To be honest, wala, tahimik. Hindi, walang ganun chika. So, ayun yung observation ko. But hindi ko alam kung totoo to o hindi. Kung totoo man to, nakakaloka kasi syempre, ang dami-dami na nga hinaharap na problema. Pero sabi nga daw niya sa post niya na wala daw katotohanan yung mga naglalabasang issue. Ayun daw ay paninirang puri lang sa kanya. But kung ako naman yung tatanungin ninyo, si Kun An ang nakakaalam kung ano yung totoong nangyayari sa kanya at kung ano man yung mga issue na hinaharap niya, hindi naman na tayo involved doon. Hayaan na natin siya. 'Di ba? So, bahala siya kung ano man yung mga pinagdadaanan niya dyan kasi wala naman tayong magagawa at maitutulong sa kanya. Ngayon, doon naman sa nagtatanong, kung totoo to, tingin mo tama ba na ganito ang honor ng Miss Universe? Siyempre, hindi. So, mas maganda talagang malinis sila, wala silang mga issue na ganito. Kasi syempre, hindi naman basta-basta yung Miss Universe na parang na dapat na haluan ng mga ganitong issue. Kasi syempre makakasira yun sa image ng Miss Universe, di ba? So, ang importante ay hindi daw totoo. So, yun. Ayun naman eh. So, kung totoo naman yan, ay wala tayong magagawa doon. Bayaan nyo sila. So, nakakaloka lang yung mga pangyayaring ganito. Buti na lang ang honor ng Miss Universe ngayon, dalawa. At least nandiyan dyan si Mr. Raul, di ba? Na medyo, kung papansinin mo, medyo parang tumahimik na ang issue dito sa Miss Universe. At yung proseso nila, sobrang tama lang, sobrang maganda lang yung mga pangyayari. Kumbaga parang andyan ngayon sila sa Middle East kung saan kumukuha sila ng mga bagong national director, di ba? So kung iisipin mo, maganda yung ginagawa ngayon ng Miss Universe organization na trabaho-trabaho lang sila. Kaya lang kasi talaga may mga tumitira lang talaga kay Kun An na nakakaloka. Ako, to be honest, parang observation ko, parang hindi tatagal si Kun An dito. Parang, ano lang, mahihirapan siya. Kasi, yung mga tao kasi talagang, naloloka sa kanya. So, tignan natin kung hanggang kailan at hanggang saan tatagal si Madam Kun An dito sa paghawak niya sa Miss Universe. Naging maintriga yung Miss Universe mula yung nahawakan niya, no? Nakakaloka. So, akala ko dati, wala silang mga problemang ganito. Ngayon, parang kung titignan mo, ganito pala talaga yung nangyayari sa Miss Universe, no? Na medyo nakakaloka na kung iisipin mo. But syempre, nandoon pa rin tayo na nagwi-wish na sana maging maayos ang lahat dito sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko naman, sila Kun An, ginagawa talaga nila yung makakaya nila para mabago at ma-develop pa nila ng maigi yung organization na to. Kaya lang kasi tayo, nasa-shock talaga tayo sa mga pangyayari, di ba? So doon sa sa mga naglalabasang issue sa kanya, parang feeling ko hindi naman totoo kasi wala nga napapabalita dito. Doon sa nagtatanong na kung totoo ba na aarestuhin. So, wala naman ako napapabalita. So, it's mean is not true. Ganon. So, hintayin na lang natin kung ano yung update. Kasi, parang feeling ko naman si Kun An naman, she is open naman sa buhay niya. Open doon sa istorya niya. Open siya doon sa mga nangyayari. So, tingnan natin. Sabi nga ganon, doon sa lumabas na leak na video, ang sinabi, hindi naman ganun ang pinag-uusapan, intention lang na sirain siya. Tignan natin kung magpapanalo sila in the future or sa etong taon na to o sa susunod na mga taon ng kung ano yung mga ipinasok nila dito. Magpapanalo ba sila ng married woman? Papanalo ba sila ng no age limit? Magpapanalo ba sila ng plus size beauty? So, abangan natin yan. Di ngayon,
Doon naman sa ibang atake nila na ayan, katulad niyan, may mga waran-waran kuno, hindi natin alam kung totoo to. Saka iba kasi yung usapan na to. Kumbaga parang, I think personal na yun sa kanila. So, hayaan na lang natin sila doon. Diba? So, yon. So, kung ako naman ang tatanungin mo kung tatagal ba si Kun An dito sa paghawak ng Miss Universe o dapat ba ibigay niyo na lang din yung ibang share niya doon sa ibang tao? To be honest, ako, parang ang feeling ko, depende yan kay Kun An kung kaya niyang i-handle talaga. So sa ngayon parang bigyan muna natin siya ng chance kasi sobrang parang syempre nandoon na nag-start pa lang naman. Pero kung talagang magulong-magulo na, parang feeling ko dapat ibigay niya na lang din yan sa iba, di ba? So yon. So I don't think so nabibitawan niya yan ng ganun-ganun lang. Parang nahawakan niya na Kaya nga siguro siya tinitira ng mga tao kasi ayun, dahil hawak-hawak niya ang Miss Universe. So, marami talaga magtataas ng kilay sa kanya, di ba? Pero dapat nandoon lang tayo sa proseso na obserbahan muna natin and then tingnan muna natin kung ano nga ba ang magiging development dito sa Miss Universe and then tingnan natin kung magiging maayos pa rin ba sa mga susunod na panahon. Kasi etong taon na to, ito yun malaking challenge talaga dito sa Miss Universe kasi wala dito si Paula Sugar. Kumbaga parang syempre sila Paula, nasanay tayo na ganito ang nangyayari, ganito ang ginagawa. So ngayon, bagong organization, bagong mga tao, so tignan natin kung paano nila patatakbuhin. But ako naman, kumpiyansa naman ako kasi ang kalahati ng honor na Miss Universe is from Mexico and then parang feeling ko si Raul magaling magpatakbo ng negosyo, alam ko paano paiikutin ng negosyo. So, abangan natin. So, tingnan muna natin siguro at least etong taon na to, na wala sila Paula Sugar and then sa mga susunod na taon. Pero syempre, mag-expect ka talaga ng malaking pagbabagong magaganap dito sa Miss Universe kasi syempre, bago nga yung honor. So, kapag bago yung honor, so, ayun, yung hintayin natin. So, kay Kun An naman, hindi naman natin sigurado kung ano ba talaga ang behind, di ba? Kung ano ba yung totoo. Kasi, parang, bakit naman ganito lang, para kasi hindi siya nakafocus do sa problema. Nakafocus siya kung paano pa uunlad yung kanyang negosyo. So, yon. So, hayaan natin siyang tumayo. Kasi alam niyo, sa totoo lang guys, minsan iniisip ko nga, paano kaya nalalagpasan ni Kun An yung mga problemang ganito? Paano kaya nakakatulog to ng maigi sa sobrang ang bigat ng pinagdadaanan, di ba? So, wag na natin siya masyadong gisahin. Hayaan na lang natin. Tapos tignan natin kung ano nga ang development na magaganap dito sa Miss Universe in the future, di ba? So, yon. So, doon sa mga nagtatanong, sana naliwanagan kayo. So, parang feeling ko naman hindi siya totoo. Hindi ko confirmed kasi wala naman akong alam sa kanya. So, ang akin lang ay umaasa din ako sa mga nababalitaan ko dito sa TV kasi kung may mga ganyang mga issue, napapanood naman namin dito. Kaya lang kasi wala namang mga news. Kasi last time na nagkaroon ng problema katulad nga ng pagbenta at kung ano-ano pa, yung backdrop, napabalita dito. Pero yung the rest, ayan yung aresto or may warrant, wala pang ganun guys. So, yon. So, kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? Dapat ba bang panatilihin talaga si Kun An na may hawak ng Miss Universe? Kung ako tatanungin ninyo, okay na okay lang naman. Basta, siguro, ayusin lang niya. Kasi, syempre, maaga pa So, alam mo naman si Madam, excited siya, di ba? So, yon. So, kayo guys, so please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, nakakaloka, di ba? So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.